Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, anong mga oras datnan kayo ng video ko. Ako po si Hernando. Sana'y nasa mabuting kalagayan kayo sa mga oras na ito. Kapayapaan at pag-ibig ang bati ko sa inyong lahat. Ito po ang volume 2, video 2 ng aking YouTube channel. Ang pagbasa ng Biblia sa madla ay para sa mga taong nakakaabot ng aking tinig, Kristiyano man o hindi. Dahil ito po ang nasusulat sa ikalawang Pedro 3:9 na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yan po ang dahilan kaya dapat natin basahin ang Biblia dahil nais ng Diyos na hindi tayo mapahamak kundi magsipagsisi. Tanong, sa pagbasa ng aklat ng Panginoong nangangailangan pa ba tayo ng ibang aklat para tulungan ang Biblia sa pagpapaliwanag sa mga tao? Sa Isaiah 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat inuutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan po, maliwanag na hindi na tayo magbabasa ng ibang pang-aklat, kundi ang Biblia na lamang. Dahil kayang ipaliwanag ng Biblia sa mga tao ang kanyang mga utos. Bakit kailangan natin basahin ang banal na kasulatan o ang Biblia? Sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayun. Kailangan natin basahin ang banal na kasulatan o ang Biblia sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Bakit naging katungkulan ng tao? Dahil nilikha niya tayo. Sa Genesis 1:27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpaalaanakin at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa. Yan, maliwanag pong sinasabi na tayo nilikha ng Diyos. Kaya marapat lamang na basahin natin ang kanyang aklat. Dahil dito napapaloob ang aral, utos at katuwiran ng ating Panginoon Diyos. At ang
Iba pang dahilan kaya dapat natin basahin ang Biblia dahil ito'y mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kailangan natin basahin ang Biblia sapagkat ang panahoy malapit na. Upang ang tao ng Diyos ay maging sagdal. Kaya dapat natin basahin ang Biblia upang tayo maging sagdal. Paano magiging sagdal? Tinuruang lubos sa lahat ng magawang mabuti. Paano matuturuan ng mga gawang mabuti? Sa pamamagitan ng pagbabasa, pagkikinig ng mga utos ng Diyos, at sa pagtupad sa mga aral, utos at katwiran ng Diyos na kasama ang banal na Espiritu at ating isabuhay sa tulong ng ating Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa susunod na video, sisimulan ko na po ang pagbasa ng banal na kasulatan o Biblia. Utos ba ng Diyos na ipabasa ang kanyang banal na kasulatan? Sa Jeremias 36:6, kaya't umarong ka at basahin mo sa balumbon ang iyong isinulat na mula sa aking bibig. Sa Jeremias 51:61, basahin ang lahat ng mga salitang ito. Sa lumang tipan lang ba sinabi ng Diyos na basahin ang kanyang mga kasulatan? Sa unang Tesalonica 5:27, basahin sa lahat ng mga kapatid ang sulat na ito. Yun po, ang tinutukoy na sulat, yun po yung Ebanghelyo. Sa Colossus 4:16, at pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea. At basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Yan. Bakit kailangan natin basahin ang Biblia? Upang maging mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Aba, di lang pala babasahin at tagapakinig lang sa kanyang mga utos, kundi kailangang tuparin din. Papaano tutuparin ang mga utos ng Diyos? Sa unang Timoteo 6:14, tutuparin po ang utos ng Diyos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig pong sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo ay babalik. Habang ang ating hinihintay ang kanyang pagbabalik, dapat tuparin natin ang kanyang mga utos na walang dungis, walang kapintasan. Ano naman po ang mangyayari kapag ating isinasabuhay ang mga kautusan ng ating Diyos? At ano naman ang mangyayari sa mga di tumutupad na mga utos ng ating Diyos? Bago ang lahat ay ating
Bigyang kahulugan. Ano ibig sabihin ng suwail o ang matuwid? Ang kahulugan po ng suwail o masamang tao ay di tinutupad ang mga utos ng Panginoon Diyos. Samantalang ang matuwid o mabuting tao ay ang tumutupad sa mga utos ng ating Diyos Ama. Kung ikukumpara po natin ang suwail at ang matuwid sa Proverbs o Kawikaan 3:32, sapagkat ang suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ayan po. Ang mangyayari sa mga suwail, kinasusuklam ng ating Panginoon. Ngunit, ang kanyang payo ay kasama ng matuwid. Yun po ang trabaho ng matuwid. Laging ginagawa ang payo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Proverbs 3:33, ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama. Ngunit, pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Sa Proverbs 10:6, mga pagpapala ay nangasa ulo ng matuwid. Ngunit, tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. Sa Proverbs 10:28, ang pag-asa ng matuwid ay magiging kasayahan. Ngunit, ang pag-asa ng masama ay mawawala. Ano pa po? So next, Proverbs 10:30, ang matuwid ay hindi makikilos kailanman. Hindi tayo kayang pakialaman ng ating kaaway. Yan. Ang matuwid ay hindi makikilos kailanman. Ngunit ang masama ay hindi tatahan sa lupain. Ayun. Proverbs 11:23, ang nasa ng matuwid ay buti lamang. Ngunit ang hintay ng masama ay poot. Sa Mateo 25:46, at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang matuwid ay walang hanggang buhay. Ayan, ang matuwid po ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, samantalang ang masama ay sa walang hanggang kaparusahan. Sa Lucas 10:25 hanggang sa susunod pang mga talata ating basahin, at narito ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso na sinasabi, Guro, ano ang aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi niya sa kaniya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? At pagsagot niya ay sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kaniya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Yun po ang isa sa mga kahalagahan, kaya dapat natin basahin ang Biblia upang mabuhay tayo. Ano pa po? Upang walang hanggang buhay. Upang magkaroon ng walang hanggang buhay at magkakaroon tayo ng kayamanan sa langit.
Yan ang mga dahilan dapat nating sundin ang utos ng ating Panginoon Diyos. Sa Galatias 6:8, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ating makakamtan kung sundin natin ang mga utos ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Revelation 20:15, at kung ang sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay binulit sa dagat-dagatang apoy. Yan po ang magiging disadvantage ng masama. Mawawala ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at siya ay ibubulit sa dagat-dagatang apoy. Samantalang ang matuwid ay magiging mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Yun po ang mga advantage and disadvantage ng advantage ng mabuti at disadvantage ng masama. Dahil po sa mga salita ng Diyos na nabanggit, nabuo sa aking isipan na basahin ko ang buong Biblia simula Genesis hanggang sa Revelation, sa kapakinabangan po ng mga tao, Kristiyano man o hindi. Kaya sa susunod na mga videos ay ang pagbasa na po ng banal na kasulatan. Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyong nawang lahat. Siya nawa.